Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-reviewer at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga po mga ka-review natin mula po kay Philippines Trending News. Yan mga ka-review natin, grabe ang utos ni President Marcos. Hinarap ang China, umamin na, WPS nilusob. Nako po. Robin Padilla, traidor, sinibak. Yan mga ka-review natin patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po, no? Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at dito po natin subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, huwag din pong kalimutan subscribe. Mag-subscribe kay Philippines Trending News. Yan mga ka-review natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. At eto na, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Pa nating mga balita, nakatakdang selyuhan ang $120 million na halaga ng mga kasunduan sa official trip ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Saudi Arabia. Batay sa isinagawang roundtable meeting sa Riyadh kasama ang Saudi business leaders, inihayag ng Pangulo ang mahigit sa 15,000 mga Pilipino ang makikinabang sa multi-million dollar deals. Sa pamamagitan nga ng training and employment opportunities sa iba't ibang larangan sa construction industry. Ito ay hindi pa binanggit kung ano-ano ang mga seselyuhang kasunduan ng Pangulo sa Saudi Arabia. Sa kabilang dako naman, pinuri naman ni Pangulong Marcos Jr. ang Saudi Arabia dahil sa pagkakaroon naman ng pinakamalaking populasyon ng mga Filipino overseas workers o mga OFWs na aabot naman sa 1 milyon. Ang Saudi Arabia rin ang umano'y may pinakamalaking Filipino professionals sa mga industriya ng engineering, architecture pati na ang sa healthcare. Samantala, kaugnay ho niya, naipresenta na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung Maharlika Investment Fund dyan sa kanyang pagbisita sa Saudi Arabia. Sa isang pulong doon sa Riyadh, kasama ho ang Saudi business leaders, ipinakilala ng Pangulo ang Maharlika Investment Fund na siyang kauna-unahang sovereign investment fund ng Pilipinas. Binigyang diin ng Chief Executive na layunin ng Maharlika Investment Fund na isulong ang Long-Term Development Fund sa pamamagitan ng pagpapalakas ng investments sa gayon ho ay mapupunduhan yung mga high-impact projects na mapalago ang atin hong ekonomiya ng bansa. Naniniwala ang Pangulo na makikinabang ang Pilipinas hindi lamang sa investment ng Saudi Arabia kundi sa kanilang karanasan sa pamamahala ng Sovereign Wealth Fund. Sa kabila ng pagsuspindi ni Pangulong Marcos sa implementing rules and regulation ng Maharlika Investment Fund Act of 2023, tinukoy nito na magpapatuloy pa rin ang pag-iral ng Maharlika Investment Fund. Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte ng tigil putukan sa nagaganap na kaguluhan sa Middle East. Sinabi nito na kasama siya sa mga Pilipino at ang international community na nagpapahayag ng pagkabahala sa kaguluhan sa gitnang silangan. Dagdag pa nito na mararapat na magkaroon ng pagkakaisa para sa pangmatagalang pangkapayapaan. Binigyang diin ni Duterte ang kalagahan ng pag-uusap ng dalawang panig para tuluyang mapahinto ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Binibigyang diin ko ang paghahanda ninyo, mga kababayan ko, sa posibleng kahirapan na dulot ng pandaigdigang kaguluhan. Kinakailangan nating tiyakin ang seguridad sa pagkain na maaaring dumating dahil sa ganitong sitwasyon ng hidwaan. Sa pag-aalalang ito, nais kong bigyang diin ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga mapayapang solusyon na makakatulong sa pangmatagalan na kapayapaan. Ang pagtindig para sa kapayapaan ay pagtindig para sa mga bata at sa kinabukasan ng ating bansa. Tayo ay may malaking papel na ginagampanan upang maisulong ang kapayapaan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor at iba't ibang bansa. At yan ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ikinukonsidera ng gobyerno ng Pilipinas ang pagsasampa ng panibagong kaso sa International Tribunal for the Law of the Sea laban ito sa China ayon sa National Security Council.
Ito ay kasunod ng pagbangga ng barko ng China sa supply boat ng Pilipinas dyan sa bahagi po ng Ayungin Shoal. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, pagdedesisyonan anya ito ng Cabinet Cluster at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaya't aantayin anya ang magiging tugon ng mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas doon sa insidente. Kinumpirma rin ng naturang opisyal na naiulat na ng Department of Foreign Affairs at ng Philippine Coast Guard na nakagawa ng paglabag sa collision regulation ang bansang China. Matandaan na noong Lunes, nagpatawag ng command conference itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan tinalakay ang panibagong paglabag ng China sa Ayungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Naglunsad na rin ng investigasyon ng Philippine Coast Guard sa insidente at target na tapusin ito sa loob ng 5 araw. Okay, ito po yung ating pag-usapan. Mahalaga po. So yan po no mga karibyo natin, yan po yung updates mula po sa Malacanang at kay Vice President Sara Duterte mga karibyo. So ito alam po no, ilang kaso pa ba no ang isasampa sa international community no, international tribunal mga karibyo natin. No, ilang kaso pa ba? Diba? Para dito sa China. Tayo lang ba ang nagsasampa ng kaso mga karibyo? Baka pati rin po yung ibang, di ba? Ibang mga kapit bansa ng China, na rin, di ba? Umipiyok na rin sa kanila. So yan mga karibino, ang tanong po natin dito is, ilang kaso pa ba ang hihintay para umaksyon, no? Ang hihintayin natin, ilang kaso pa ang hihintayin natin para umaksyon patungkol dito sa West Philippine Sea. I mean, kahit hindi na naman po maggera, mga karibyo, di ba? Kahit hindi naman maggera, di ba? Action, ibig sabihin, di ba? Bigyan ng solusyon yung problemang ito. Kasi marami po talaga ang ayaw po na makipaggera, mga karibyo natin. Kasi, di ba? Napakahirap po pag ganun. No? Nakikita naman natin sa Israel, di ba? Napakahirap po. So, di ba? Kung talagang seryoso po yung ating mga allies, mga ka-review, or yung desisyon, di ba? Ano ba ang solusyon doon sa naging kaso, di ba? Dito sa China. Di ba? Ilang kaso pa? Nako talaga, oo. Para tumigil ang China dito sa kanilang mga ginagawa. Ito. Okay? Kagabi po ay humarap si Pangulong Marcos sa mga military, opisyal ang kawal ng ating militar. So may mga panawagan po siya, may utos siya, at akin magpaparinig sa inyo maya-maya yan. Okay? At sunod ng ating topic nga ho ay taong bayan, kailangan dito. Ibig sabihin, kailangan ng ating gobyerno ang taong bayan. Dito ho sa pag-amin na. Kaya sinasabi ko, ang aking opinion dyan, inamin ng China yung kanyang ginawa na talagang intentional. Kasi ang sabi nila, trespassing tayo, inulit na naman, paulit-ulit itong China. Trespassing daw tayo, pumasok daw tayo sa ating teritoryo, kaya daw nangyari yun. So ibig sabihin, tama yung unang sinabi ko na yan ay intentional at inamin na rin ng Malacanang, intentional, sinadya na banggain yung ating dalawang barko. Ayan ha. Yan ho yung nakakalungkot. So ibig sabihin ito, naku, ito yung malungkot talaga, tatagal itong isyong ito. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, tatagal itong isyong ito kasi ang China hindi po ibinababa ang level ng kanilang pagiging agresibo. Patuloy. At sinasabi nila, baliktad lahat. Tayo ang trespassing, tayo ang may kasalanan. Sinisisi pa nga tayo ngayon eh. Alam ba nyo, yung Mao Ning, yung spokesman ng Chinese minister, yung spokesman nila, kasalanan daw natin. Tayo daw ang may pagkakamali. Kaya binangga tayo ng kanilang barko, Coast Guard. Ayan. So, kaya sinasabi ko, kailangan ng taong bayan dito. Kailangan tayo rito kasi tatagal ito. Maaring hindi ito matapos ang isyong ito under President Marcos. Maaring sa susunod na administrasyon at susunod pa. Kasi ganyan po yung malayong-malayo ang sitwasyon. Pinaninindigan ng Pilipinas atin ang West Philippine Sea under Philippine law at international law. Ang paniniwala ng China, ganun din. At ngayon, mas agresibo sila dahil sinasabing dapat tayo umalis dahil tayo ay trespassing. Imagine. Trespassing ang pinag-uusapan. Sila yung pumapasok sa atin. Tayo daw ang trespassing. Kaya, again, kailangan tayo dito. Kahit na sino po maging presidente, problema ito. Yan nga po mga karibin natin, no?
yung opinion ko po dito mga ka-review natin kung bakit tatagal po ito at kung bakit po mas uminit po ang ulo ng China dito sa West Philippines Sea mga ka-review natin. Kasi nga po, di ba, nadagdagan na lang po ito, di ba, ng paglalagay natin dyan ng mga Amerikano mga ka-review natin, no? Diyan sa West Philippine Sea at yung pakikialay natin sa iba't ibang bansa. Siguro ko po yun po yung nagpapainit, no, sa ulo ngayon ng China mga ka-review natin. Kasi iniisip niya siguro na, di ba, kinakampihan tayo ng buong mundo. Oh. Syempre may pride itong China mga ka-review natin. Pinapakita nila yung pwersa nila na ganun sila kalakas. Siguro masosolve siguro yung sitwasyon na ito dyan sa West Philippines Sea mga ka-review natin. Opinion lang po ito kung sa bagay ginawa na rin ito noon bilateral, di ba mga ka-review, pag-uusap pero wala talaga. So talagang hindi ko alam mga ka-review natin kung paano masosolve ito, kung iba. Kasi yung ating gobyerno mga ka-review natin hindi na gumagawa ng paraan para makipag-usap mga ka-review natin. Ang ginagawa po ng gobyerno is prepare na lang po yung ating di ba? Ating mga armed forces para sa, di ba? Paano ko nasabing piniprepare mga ka-review natin? Di ba nakikita naman sa mga balita mga ka-review, no? At saka prepare talaga kasi may mga joint air exercise, mga ka-review. Ang ating bansa sa iba't ibang bansa din, di ba? At doon pa talaga sila sama-sama, no? Air exercise sama-sama. Doon pa sa sa West Philippine Sea. So parang inaano talaga natin yung yung China, do. Opinion ko lang po ito parang inuudyok din natin silang di ba? Digma mga ka-review natin, which is not good, di ba? Pero wala rin naman tayong magagawa kasi hinaharas na po tayo dyan sa West Philippine Sea. Kailangan naman tingnan lang natin sila mga ka-review natin, di ba? Tingnan lang natin sila na pinupulbos yung ating mga kabarko. So hindi rin po pwede yun mga ka-review natin. So kayo po, ano po ang inyong reaction dyan, no? Kaya mahalaga ang taong bayan ng manindigan at tumaya dito sa isyong ito. Ang magagawa ng taong bayan, sa susunod na mga eleksyon, maglagay tayo ng susunod na Pangulo na kayang sundan itong ginagawa ni Pangulong Marcos sa paninindigan laban sa China. Pag tayo ay naglagay ng Pangulo na kabaliktaran, sabihin natin pabor pa sa China, useless lahat ito. Mawawala itong momentum na ito. Mawawala itong level na ito na napakataas sa paninindigan ng taong bayan at ng militar. Pag kayo ay naglagay ng Pangulo na papalit kay Pangulong Marcos na iba ang paninindigan, na ayaw manindigan sa kasalukuyan, di lalo na pag nandyan na, baka maging kalabang pa yan ng mga Pilipino, magsisisi kayo. Ako hindi ko ibuboto yan. Kahit sino pang kandidato na pro-China, tandaan nyo, hindi ko susuportahan sa eleksyon, hindi ko ibuboto yan. So, dahil ang nakataya sa ating bansa, hindi lang ekonomiya, hindi lang kinabukasan ng Pilipino, kung hindi teritoryo, pag-aari, property ang nakataya sa susunod na eleksyon sa 2028. Although malayo pa yon, pero ngayon, alamin na natin sino yan. Sino ang may paninindigan at tatayo sa bayan? Sino ang pro-China? Sino ang walang pakialam? Delikado yun. Di ba? Nakuha nyo? So ito na muna. Parinig ko sa inyo yung sinabi ng ating Pangulo sa kanyang pagharap sa military, yung kanyang utos. May utos po siya sa ating mga militar, kawal at opisyal. Mahalaga ito. Pakinggan po ninyo at pakinggan natin. Kasi pagkahog ganyan na sinasabi ng punong ehekutibo, Chief Executive at Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, nakakataas ng moral sa mga military, sa intelligence community, at maging sa mga mamamayang Pilipino. Sergeants Major come into the picture. As the most senior, most experienced, most seasoned amongst our enlisted personnel, you help in implementing the plans and strategies that we are enforcing on the ground. Continue to show them your selfless and dedicated service to the nation that enabled you to reach the positions that you occupy today.
I am confident that our sergeants major will continue to learn new skills, acquire more knowledge, and enhance their competence to fully realize the armed forces' objectives. Rest assured that we will remain steadfast in transforming and modernizing the AFP into a world-class force that is respected by its counterparts and is a source of national pride. Keep up the good work. Know that this administration and the entire country is behind you as you fulfill your duties to the nation. Galing. Wow. So yan mga ka-review natin, narinig po natin yung utos ni President Bongbong Marcos Jr. Nako, ano kaya ang maging reaksyon dito ni Senator Padilla mga ka-review natin, no? Oh, kasi nga po, di ba, salungat na naman po ito sa kanyang paniniwala mga ka-review natin. So yan mga ka-review natin, ano po ang reaksyon sa naging balitang ito? Comment lang po sa baba para at isa lang po natin mga kababayan ang inyong nararamdaman sa balitang ito. Right? Alright mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? Huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Philippines Trending News. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po. Maraming salamat po.